Iniwanan sina Jinwoo at Yoo Jin-ho na isang D-rank hunter sa loob ng boss dungeon. Ang plano ng raid team ni Dong-suk na mapapatay ang dalawa ng boss ng dungeon sa loob. Kumpiyansa si Dong-suk na hindi kayang mapatay ni na Jinwoo ang higanteng gagamba na isang boss ng dungeon. Sabi pa niya nakakainin sila ng malaking gagamba at babalik ito sa pagtulog at doon na sila papasok muli sa loob para hakutin ang mga mana crystals. Pinigilan ni Yoo Jin-ho si Jinwoo para kalabanin ang boss ng dungeon. Wala daw siyang pag-asa na manalo dahil isa lamang siyang E-rank hunter. Nagdadalawang isip din si Jinwoo kung kaya din ba niyang matalo ang boss ng dungeon sa kasalukuyang level niya. Pero hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong takot para sumuko. Lumakas ang loob ni Jinwoo dahil nasa level 18 na ang stats niya. At ito na ang kanyang chance para mas lalong tumaas pa ang kanyang level. Kung matatalo niya ang C-rank boss dungeon, sinimulan na niya ang kanyang unang pag-atake sa spider. Gamit ang kanyang mga mabibilis na galaw, nasabi pa niya na hindi sila tinawag ng mga hunters kung walang rason. Ang totoong pag-hunt ay magsisimula ngayon. Inatake niya ang mga galamay ng spider, pero ito ay napakatigas. Namangha si Jinwoo sa pag-atake ng spider dahil sa napakatinding lakas nito. Di pa din tumigil sa pag-atake si Jinwoo sa mga galamay ng spider hanggat makakita siya ng paraan kung saan ang kahinaan nito. Namangha ang kanyang kasama sa dungeon na si Yoo Jin-ho sa mga ipinakitang galing at bilis ni Jinwoo. Nasabi pa niya na sa mga galaw pa lang ni Jinwoo, hindi pwede na isa siyang E-rank hunter. Napagtanto ni Yoo Jin-ho na baka pineke lamang niya ang kanyang ranking. Biglang natakot si Jinwoo kasi may nadinig siyang usapan na may isang pambihirang individual na kayang kontrolin ang kanilang magic power to register sa mababang ranking. Sila ay mas kilala na The False Ranker. Sabi pa niya na kadalasan sa kanila ay isang lunatics na pumapatay lang para sa kanilang kasiyahan. Napatigil si Jinwoo sa pag-atake sa spider dahil sobrang tibay ng exterior nito para makatama siya ng solid. Ang kanyang fatigue ay tumataas habang nakikipaglaban sa spider. Nag-aalala siya pag lalo pa itong tumaas, magiging mabagal ang kanyang pagkilos. Kailangan niyang tapusin ang laban bago pa man mangyari yun. May nakita siyang weak spot ng spider. Titirahin na sana niya ang ulo ng spider, pero bigla itong nagbuga ng acid. Muntikan pa siyang matamaan nito. Ginamit niya ang kanyang bagong skill na dash para magawa niyang malapitan at mapasok ang weak spot ng spider. Pero nabigo siya dahil matigas din ito. Umatras siya at sabi pa niya kung one hit hindi uubra, then titirahin niya ito ng walang tigil hanggang tumalab. Gigil na si Jinwoo at mas lalong binilisan pa ang kanyang speed. At nang malapit na niyang maabot ang weak spot ng spider, bigla siyang napatigil at natamaan tuloy siya dahil tumaas ang kanyang fatigue. Habang nakahilata siya sa sahig, titirahin na sana siya ng spider, pero nagawa niyang makatakas at nagkaroon siya ng pagkakataon na patamaan ang mata ng spider. At tagumpay niyang nasugatan ito. Hindi siya tumigil sa pagsaksak sa mga mata ng spider at hindi nagtagal, tumumba at matagumpay niya itong napatay. Nag-level up na naman ang stats ni Jinwoo. Bumalik na muli sa loob ng dungeon ang mga traidor nilang kasama. Nagtataka sila kung bakit pa daw buhay pa ang dalawa at patay na ang boss. Hindi sila makapaniwala na ganun pala kahina ang boss ng dungeon dahil buhay pa ang mga mahihinang hunters. Akala nila na si Jinwoo ang pumatay sa boss gamit ang mga mamahaling gear na suot niya. Bibigyan daw ng chance si Yoo Jin-ho na mabuhay pa at inutusan siya na patayin niya si Jinwoo. Ito lang daw ang paraan para makaligtas sa kamatayan si Yoo Jin-ho. Akala talaga ni Dong-suk na si Yoo Jin-ho ang pumatay sa spider gamit ang C-rank gear niya. Pero hindi magawang saktan ni Jinwoo si Jinwoo at kinampihan niya ito laban sa mga traidor. Walang magawa si Dong-suk at ipinag-utos niya na uunahing patayin ang pinakamahina na si Jinwoo. Biglang lumabas ang system notification ni Jinwoo at inutusan siya nitong patayin ang mga hunters dahil sila ay threat. Naguguluhan si Jinwoo kung bakit ito ang inuutos ng system para sa kanya. Habang naguguluhan si Jinwoo, bigla siyang inatake ng kalaban at napuruhan siya nito.
Titigil ang kanyang puso pag hindi niya magawang mapatay ang 6 na mga hunters. Bumangon si Jinwoo at hindi sila makapaniwala na nabuhay pa siya sa lakas ng tirang natamo niya. Nakapag-decide na si Jinwoo na kung ginagamit siya ng system, then gagamitin din niya ito. Lumapit ang isang hunter at siya na lang daw ang bahala kay Jinwoo. Inakbayan pa nga niya ito at minaliit. Hindi niya namalayan na pinutulan na siya ng ulo ni Jinwoo ng ganon kadali. Hindi sila makapaniwala kung saan nanggagaling ang kanyang sandata. Saan daw ba niya tinatago ang kanyang sandata? Nasabi pa niya na kung ang mga malalakas lamang ang magsusurvive, then so be it. Umatake na ang mga hunters ng sabay-sabay, pero nasangga lamang ito ni Jinwoo. Hindi sila makatama sa bilis ng galaw ni Jinwoo. Hindi sila makapaniwala na isang E-rank ay may ganyang kabilis na mga galaw. At yun na nga, naubos na ang mga kasamahan ni Dong-suk ng ganun lamang kabilis. Natulala na lamang si Dong-suk dahil ang kanyang buong team ay tinapos ni Jinwoo sa ilang segundo lamang. Nagmayabang pa si Dong-suk na isa siyang C-rank hunter at inilabas niya ang kanyang buong lakas. Inakala ni Dong-suk na medyo mahina na si Jinwoo dahil 5 ang kanyang kinalaban. Hindi na daw niya magagamit ang kanyang buong lakas. Sabi pa ni Dong-suk na kasing tigas ng bakal ang kanyang buong katawan pag ginamit niya ang kanyang reinforcement skill. Hindi daw tatalab ang gamit na sandata ni Jinwoo. Sumugod na si Dong-suk kay Jinwoo pero hinambalos lamang siya ni Jinwoo sa sahig ng napakalakas. Nashock si Dong-suk kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi pa niya na imposibleng isa siyang E-rank. Nagmamakaawa si Dong-suk na wag siyang patayin. Gusto pa niyang suhulan si Jinwoo ng mga mana crystals at essence stones para hindi siya nito patayin. Gusto pang idoble ang bayad niya kay Jinwoo para hindi lamang patayin ito. Nanlilisik ang mga mata ni Jinwoo at 3 beses siyang sinubukang patayin ni Dong-suk. At ngayon gusto pa niya ng awa. Tinakot pa ni Dong-suk si Jinwoo na kung papatayin siya, makakaabot ito sa labas. Pero ang sagot naman ni Jinwoo ay si ikaw pa nga ang nagsabi na hindi ito makakalabas sa dungeon pag pinatay niyo kami sa loob. Sumigaw si Dong-suk na hindi ba daw kilala ni Jinwoo ang kanyang kapatid at di na pinatagal ni Jinwoo at pinutulan na niya ito ng ulo. At dito na nagtapos ang laban ni na Jinwoo at Dong-suk sa loob ng dungeon. Nagpapasalamat muli ako sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga videos. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at magbigay din kayo ng komento kung ano ang masasabi niyo sa ginawa ni Jinwoo sa pagpatay niya sa 6 na hunters. Paalam!